kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. So, sa umaga po ito, bago po tayo magsiupo, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po natin basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon. Ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga nito. Salamat, Panginoon, dahil nagkaroon po kami ng malayang pagkilos sa pagpupuri namin sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil this is another time, another opportunity to experience you and to transform, Panginoon, patungo doon sa kalooban mo. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, na nawa kami po ay patawarin ninyo sa aming mga kasalanan. Kung meron kayo, Panginoon, ng mga nakikitang karumihan sa aming mga puso't isipan, ito man po, Panginoon, hayag naming nasabi, ito man po ay tinatago-tago namin, ito man po, Panginoon, na hindi namin nahayag, kami po ay patawarin ninyo dito, O Lord. Lord, gusto po naming maging malaya ang pagkilos ng banal mong spirito sa umagang ito. Ikaw na nga po, Panginoon, ang mangusap, ikaw na nga po, Panginoon, ang humipo ng aming mga espiritu. At kami po ay mabago, Panginoon, ayon sa kagustuhan mo. Lord, ikaw lamang po ang magaling, hindi po ako. Ikaw lamang po ang magsasalita. Ikaw lamang po ang maririnig nila. At ikaw lamang po ang makikita nila. Ang liwanag mo, Panginoon, ang magliliwanag sa umagang ito. Thank you, Heavenly Father, for being a Father for us. Because you gave your only begotten Son just to save us from our sins. And this day, O Lord God, you deserve all the glory. You deserve all the honor. And you deserve, Lord God, all the praises. That's why we're bringing it back to you. Because this is all for you, Jesus. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na po. So kanina, bumati po si Mama Pia ng Happy Father's Day sa bawat isa. Ako rin po, babati po ako ng Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay, nagpakatatay, tumayong mga tatay sa mga kapatid, tumayong tatay sa kanilang mga kasama sa bahay, and even sa mga mukhang tatay, kahit hindi pa tatay. Mga kapatid, happy Father's Day po sa inyo, and even sa mga spiritual fathers dito, na merong mga inaalagaan at nagtuturo at nagdi-disciple. Mga kapatid, alam niyo po, ang mga tatay, hindi man po sila perpekto, pero papuri kay Lord dahil naging tatay natin sila. Amen po ba? Pakitignan ngayon katabi mo, kung may tatay sa katabi mo, pakisabi sa kanya, Happy Father's Day. Alam niyo po, ang mga tatay natin, sila po ay itinakda po ng Diyos upang maging haligi ng bawat tahanan po natin. Marami mang pagkakataon po, mga kapatid, bilang anak, na napapasakit natin ang ulo nila. Maraming beses man tayo nagiging pasaway sa kanila, maraming beses man tayong naging matigas ang ulo, nandyan pa rin sila. Nagpapatawad, nagmamahal, nagpo-provide, at ginagawa ang the best nila para sa atin. At kung minsan titignan natin, mga kapatid, tayo bilang anak, kung tutuusin, marami sa atin dito ang naging katulad ng parang prodigal son. Di ba? Naging pasaway in so many ways sa kanilang mga tatay. Naglustay or kung ano-ano pa mga ginawa. May mga pagkakataong tayong lumayo sa kanila, nagkamali tayo, naging suwail. Ngunit sa kabila ng mga yon, mga kapatid, ang mga tatay natin, sila pa rin yung mga nandyan, naghihintay sa'yo, tumatanggap at nagmamahal. So katulad ng Ama nating nasa langit, anuman po ang mga bagay na nagawa natin dahil sa labis-labis na pagmamahal sa atin ng Diyos, ipinakita niya pa rin po ang labis-labis at pagbubuhos ng pagmamahal niya at pagtanggap niya ng walang kapalit. So alam natin po ang story ng prodigal son. Pero this day, this morning, we are going to talk about our Father in Heaven. And I'm going to call this title, itong topic natin this morning, The Prodigal Father. Alam niyo po ba, baka magtaka kayo, bakit Pastor biglang Prodigal Father? Eh di ba prodigal son ang patungkol sa verse na yan? Patungkol sa isang anak na umalis, naglustay, may ginawang mali sa kanyang ama. Bakit the prodigal father? Basahin po muna natin ang verses from Luke chapter 15, verses 11 to 24. Pero 11 to 19 lang po muna tayo, focus po muna tayo sa anak. Tingnan natin. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak.
na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Verse 15, namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala na nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Verse 19, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila. So this is the famous story that we all know, mga kapatid, about the prodigal son. Yan po ang kanyang ginawa. Ang tanong, Pastor, ano nga bang ibig sabihin ng prodigal? Pag naririnig natin yung word na prodigal, mga kapatid, lalong-lalo na kung i-connect ito sa anak or prodigal son, kadalasan ang naiisip natin isang pasaway na anak. Kasi nakita natin kung paano siya naging pasaway. Kinuha ang mana, nilustay, kung ano-ano ang ginawa, naubos, naghirap. So kitang-kita natin kung paano po nagkaroon ng consequences yung mga bagay na kanyang ginawa. Pero alam niyo po, ang salitang prodigal ay hindi lang nangangahulugang pasaway. Alam niyo ba yon? Hindi lang siya nangangahulugang pasaway. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng prodigal? Alam niyo po, sinearch ko sa internet, nag-search ako sa mga dictionary, and these are some terms na ng ibig sabihin ng word na prodigal. So ang salitang prodigal po, ito po yung mga lumabas sa internet na na-search ko. Una, the word prodigal meaning lavish. So, madaling lavish, ibig sabihin sa Tagalog, mas madali siyang mabanggit, labis-labis. Di ba medyo magkatunog naman sila? Labis-labis, kita naman natin, labis-labis na paggastos, labis-labis na paglustay, labis-labis na pagpapasaway. Yung bagay na yan, word na lavish is labis-labis. Isa pa, extravagant. Mga kapatid, isa pang another term ng word na prodigal is extravagant. Meaning, sobra-sobra, marangya. Naging marangya siya, naging sobra-sobra sa paggastos, naging marangya kasama siguro mga kaibigan, and etc. So, yan po ang ibig sabihin ng prodigal. Hindi lang yon. Ito po, yung pinakasakto dun sa ginawa ng anak. Mga kapatid, isa pa sa meaning na na-search ko ng word na prodigal is recklessly wasteful. Ibig sabihin, walang ingat sa paggastos o paggamit. So, saktong-sakto tong term na to doon sa ginawa ng anak. Di ba? Walang ingat sa paggastos o paggamit ng mana na minana niya sa kanyang tatay at pinaghirapan ng tatay. Di ba? Naniniwala ako, lahat ng tatay dito, lahat ng meron kayo, pinaghihirapan nyo para sa anak nyo. Amen po ba? O mga tatay, hindi na ba kayo naghirap? Lahat ng tatay dito naghirap para lang maiprovide or maibigay yung mga pangangailangan ng kanilang anak. Di ba? Ganon din yung tatay dito. Mga kapatid, naghirap siya for sure para mabuild yung kingdom niya. Naghirap siya for sure para maibigay yung para sa anak niya. Kaya nga meron siyang maipamamana. Di ba? And sinayang yon ng kanyang anak. The son is recklessly wasteful. So hindi lang yon, unsparing. Mga kapatid, isa pa sa term ng word na prodigal na nakita ko po is hindi nagtitipid sa pagbibigay. Hindi nagtitipid sa paggastos. Mga kapatid, siguro yung anak, nakareceive siguro, halimbawa lang nakareceive siya ng 5 million dun sa father niya. Siguro, hindi niya po tinipid yon, one day millionaire siya. Nagbibigay sa kaibigan, nagbibigay sa barkada, nagbibigay kung saan-saan or kung ano pa man, hindi po siya nagtipid. Unsparing po siya. And hindi lang yon. Isa pa po sa nakita ko, ito maganda rin po ito, na word na prodigal meaning abundantly generous. Mapagbigay ng higit pa sa inaasahan. So mga kapatid, kung titignan natin ang term
ng prodigal, kung titignan natin ang mga meaning niya, hindi lang siya pwedeng maibigay or mailabel doon sa anak. Di ba? Hindi lang natin siya pwede na parang yung anak lang ang prodigal. And even the father can be a prodigal. Pastor, ibig sabihin ba nun, yung tatay pasaway din? May tatay ba na pasaway dito? May tatay ba na pasaway? Magsabi ng amen. At least wala, takot lang sa asawa. Di ba? Pero hindi pasaway. Kapatid, and even the father, we can label him a prodigal father. So mamaya titignan natin kung bakit. Titignan natin ano yung dahilan. Base dun sa mga meaning. Nakita natin kanina, labis-labis. Di ba? Extravagant, sobra-sobra. Naging marangya siya. Di ba? Nakita natin unsparing. Kita natin generous, abundantly generous. Sobra. So mga kapatid, kaya tinawag na prodigal son ang bunsong anak dahil sa mga bagay na sobra-sobra, labis-labis na kanyang paggastos at marangyang pamumuhay na natutungo na sa mga nasa kasalanan at natutungo na sa mga bagay na hindi naman maganda. Siya ay naging labis-labis sa paggastos sa mga bagay na hindi naman importante. Naubos niya ang bagay na binigay sa kanya ng kanyang ama. So kung paano ang anak ay naging sobra-sobra, labis-labis sa pag-aaksaya, ang tanong natin ngayon, ano naman tong labis-labis na ginawa ng Diyos, ng Ama niya para sa Kanya? Ano naman itong mga bagay na sobra-sobra, hindi tinipid na mga bagay na ginawa ng Ama para sa Kanya? At tignan natin, mga kapatid, bakit natin matatawag ang tatay na prodigal father? Number 1, kapatid, he loves lavishly. Nagmahal siya ng labis-labis. Nagbigay siya ng pagmamahal ng sobra-sobra. Tignan po natin ang verse 20. Ito na po yung para sa tatay. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Alam niyo po, he loves lavishly means his love is completely limitless. Beyond dun sa expectation. Beyond dun sa bibigay dapat lang niya. Sinobrahan niya. Unconditional and bigger than any mistakes. It means hindi niya po binilang. Basta nagbigay siya, niyakap niya ang anak. Basta pagdating ng anak niya, gagawin ko yung the best ko para maramdaman niya ng sobra-sobra, labis-labis ang pagmamahal na ibibigay ko para sa kanya. Paano po ipinakita ng Ama yung labis na pagmamahal niya? Dito po sa pagpapatuloy ng verse natin. How does the Father shows His loves lavishly? Number 1, makikita natin, He waited patiently. He waited patiently. Paki-next verse please. Paki-next slide please. He waited patiently. According to Luke chapter 15 verse 20, malayo pa lang natanaw na siya ng kanyang ama. Anong ibig sabihin nun? Kapatid, hindi binanggit dito how many years nawala yung anak. Hindi binanggit how many months, how many days, how many weeks, or how many hours nawala yung anak. But I believe, dahil naubos yung pera, kung malaking pera yon, matagal maubos, kunyaring may 100 million ka, medyo matagal maubos yon, I believe matagal pong naghintay yung tatay. Pero bakit ang dali niyang nakita? Pero bakit, mga kapatid, natanaw niya kaagad? Kasi nandun siya sa isang lugar, tinatanaw-tanaw ang anak, hinihintay niyang dumating. Mukhang araw-araw po siyang nakatanaw sa malayo. Siguro kung may chance siya na maglagay ng higaan dun sa labas ng bahay nila, gagawin niya para lang makita yung anak eh. Siguro kung pwedeng dun na lang siya kumain, mag-almusal, makinig ng radyo, or kung ano-ano pa mang pwedeng gawin, dun na lang para pagdating ng anak niya, makikita niya kagad. So he waited patiently. Araw-araw siya nag-aabang, hindi siya tumigil na umasa na balang araw, babalik ang kanyang anak. Alam nyo, waiting patiently for someone is a sign that you are showing your love for them. Mga tatay, sino dito sa mga tatay ang may curfew para sa anak? May curfew ba kayo? Para sa mga anak, 6:00 ka lang ha, pag umuwi ka ng 6:00, patay ka sa akin.
umuwi ng alas 6 ng umaga. Tay, hindi mo naman sinabi na PM. Umuwi din ako alas 6 sa umaga. Mga tatay, alam niyo mga anak, ang tatay niyo na naghihintay sa inyo at binibigyan kayo ng curfew, it means that they love you so much. They are waiting patiently for you para makita lang na protected ka, makita lang na okay kang uuwi. Ganun po yung paghihintay ng ginawa ng Ama. He is waiting patiently for the Son. Kahit ang tagal ng panahon na lumipas, hindi po siya napagod maghintay. Dahil para sa isang ama, wala pong sumusuko na ama sa paghihintay nila para sa anak. Lalo-lalo na kung gusto nilang ibigay yung the best para sa kanilang anak. Hindi lang yon, kapatid. Paano pa po pinakita ng Father yung kanyang lavishly love or how does he show yung loves lavishly niya? So paano? Next po is he responded immediately. Nag-respond kagad siya. Nakita niya, hindi lang siya naghintay. Teka lang. Pagdating neto dito, nakaready yung pamalo ko. Hindi ganon. Pagdating neto dito, hampas kagad to. Luhod to sa munggo. Sino dito mga anak nakaranas na lumuhod sa munggo? Sino? O sino dito napalo ng walis tambo ng kanilang magulang? Sino dito nakaranas lumuhod sa asin? Hindi niya po ginawa yon. Alam niyo ginawa ng tatay? He responded immediately. Tumakbo siya. Di ba? Ano pang ginawa niya? Natanaw niya ang kanyang anak, natanaw siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Nakita niyo yun, kapatid? Yung anak mo na sobrang tigas ng ulo, hindi nakinig sa'yo at the very first place. Minarningan ka, hindi ka pinalo. Ang sarap naman ng ganung bahay. Sana ganun si tatay. Pero anong ginawa ng ama? Kapatid, he responded immediately, walang pag-aatubili, walang pagdadalawang isip, walang sama ng loob. Niyakap niya, hinalikan niya, nilapitan niya. Nag-step yung anak, pero mas nag-step yung tatay, tumakbo para sa kanya. Alam niyo po, ang unang reaksyon ng ama ay hindi galit. Kanina, ang ganda ng kanta natin, may compassion si Jesus. Ang unang reaksyon ng Panginoon sa atin, maliban sa binibigyan niya tayo ng consequences in our actions, lagi niya tayong binibigyan muna ng grace, ng compassion, ng love, before natin maranasan yung mga bagay na mararanasan natin because of what we're doing. Hindi lang yon, kapatid. And next is, how does the Father loves lavishly? Next is, He loved unconditionally. Walang kondisyon. Di ba? Hindi niya sinabing, huwag kang papasok dito. Huwag kang lalapit dito, anak. Pag nagbago ka na, tsaka lang ako makikinig sa'yo. Tsaka lang kita pag-aaralin ulit. Huwag kang papasok dyan sa pintuang yan. Mga anak, naririnig niyo ba sa tatay niyo yun? Mga anak, nandiyan pa ba kayo? Hindi niya sinabing kapag nagbago ka na, tsaka lang kita tatanggapin. Hindi niya sinabing kapag bumawi ka na sa akin, magkano yung nawala mo anak? Magkano yung ginasta mo? 10 million? Tight, 10 piso na lang natira sa bulsa ko. Ibalik mo muna yung 10 million pagtrabahuan mo. Hindi ganun. He loved the Son unconditionally. And it shows na labis-labis yung pagmamahal at sobra-sobra yung pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Hindi niya sinabing kapag karapat, dapat ka na. Yung kapatid mo, yung bunso, top 1 sa school. Yung kapatid mo, pag pumasok sa school yan, kilala ng teacher yan na magaling. Pero kapag ikaw, ang binanggit ko, ikaw yung anak na kating ng kating. Hindi niya sinabi yun sa anak. Tumakbo siya, minahal niya, niyakap niya, unconditionally. May sasabihin ako sa inyo, mga kapatid. Alam niyo po, ang ginawa ng Ama ay hindi pangkaraniwan. You know why? Mamaya, babanggitin ko sa inyo. Yung ginawa po ng Ama dito sa parable na to ay hindi po pangkaraniwan. Lalo na po nung panahon po nila. Panahon nung Biblia. How many thousand years ago na ang lumipas? Bakit? Una, mga kapatid, pakinggan niyo po to. Very important to at gusto ko po kasing
appreciate natin kung paano po tayo minahal ng God the Father. Kung paano tayo, mga kapatid, minahal ng Diyos despite of everything. Una po, sa kultura po ng mga Hudyo noon, in Judaism, sa Judaism, mga kapatid, meron po silang batas na kapag ang matandang lalaki po, hindi po dapat basta tumatakbo sa publiko. Lalong-lalo na yung may mga mataas ang reputation sa lipunan. Naniniwala ako itong father na to, siya po ay may mataas na reputation sa lipunan. Kasi may kaya sila eh, di ba? Mayaman siya. Kaya nga sabi nung anak niya, may mga alila doon na kumakain. So ibig sabihin may mga servant siya, di ba? Alam niyo po sa kultura nila, hindi basta-basta tumatakbo ang mga matatandang lalaki kasi itinuturing yon na nakakahiya. Nakakahiya. Pakinggan niyo to mga kapatid, napaka-importante nito. Kasi kapag tumakbo sila, itataas nila yung balabal na sinusuot nila. Ang mga respected people that time, nakasuot po sila ng balabal or robe. Mahaba po yun, mga kapatid. Yung parang sa mga hari, na-imagine nyo ba yung sinasabi ko? Siguro meron yata akong picture dyan. Paki-next slide nga ako. Para sa mga hari, meron silang mga sinusuot na parang balabal. O siguro mas mahaba pa dyan, mga kapatid. Na kapag tumakbo sila, madadapa sila kapag hindi nila tinaas. So kailangan nilang itaas para tumakbo. So yung tatay, dahil sobrang mahal niya anak niya, tumakbo siya, tinaas niya yung mga binti niya, kahit yung binti niya, mga kapatid, ay pwedeng gawing kakahiyan ng mga tao sa paligid niya. Bawal po kasi ipakita yung binti nila. Hindi lang yon, mga kapatid, may mas malalim pang dahilan. Bakit tumakbo yung ama? Bakit yung ama sobra-sobra yung pagmamahal niya? Kaya siya tumakbo. Kaya niya niyakap at tinalikan. Kasi po meron pong isang tradisyon ulit sa mga Hudyo noon na tinatawag na kezaza. Ito po yun. Paki-next slide ako, dun muna sa kabila. Yung pabalik ako. Ayan. Ay, sa kabila pa. Yung may word na kezaza. Ayan. So, sa mga Hudyo noon, meron po silang tinatawag na tradisyon or ceremony na term na kezaza. Anong ibig sabihin po ng kezaza? Ang ibig sabihin ng kezaza is to cut off. Ibig sabihin, hindi ka na parte, to cut off, ibig sabihin kapag ikaw bilang isang part ng pamilya, nagloko ka, cut off na. Hindi ka na part ng pamilyang to. Or kapag ikaw part ng day-by-day bikutan, dahil nag-church ka sa ibang church, hindi ka na part ng church na to. Hindi wala lang ganyan, di ba? Parang ganon, cut off. Di ba? Parang ano ka na, cool off na, wala na, alis ka na. Alam niyo matindi po itong ginawa ng tatay. Kasi, mga kapatid, sa kezaza, yung anak, siya po ay papatawan ng seremonya ng kezaza. Bakit? Kasi po sa ceremony na yon, kapatid, pinapatawan yon ang mga tao or mga anak na, anong ginagawa ng mga anak? Yung mga anak na lustay ng mana nila at ginastos ito sa mga hintil, sa mga Gentiles, at sa mga bagay na hindi makabuluhan. At kapag bumalik sila, dudumugin sila ng tao. Pakibalik ulit yung kezaza. Ayan, para makita nyo po. Dudumugin sila ng tao. Lahat ng tao dun sa komunidad nila, tatakbo. Tapos, magdadala po sila ng base. Actually, tigi-isa dapat yung base eh. Nakataas silang ganyan. Tatakbo sila. Ikaw, naglustay ka, lumayas ka, hindi mo ginawa yung part mo bilang family members mo, tatakbo kami sa'yo. Babasagin namin sa harap mo yung base. At pinapakita nun, mga kapatid, na cut off ka na sa lipunan nito. Umalis ka, lumayas ka. Wala kang kwenta. Katulad ng base na to, sana yung buhay mo maging katulad niyan. Ganun po kabrutal yung parusa nitong seremonya ng kezaza para sa mga anak na pasaway. So anong ginawa ng tatay, kapatid? Anong ginawa ng ama? Paki-next slide. Bago pa man po malapitan ng mga taong ito ang anak, the father runs. Tumakbo siya. Inunahan niya. Para makita ng mga taong to na yung tatay tinanggap tong anak na to kahit nagloko na siya. Alam niyo po yung ginawa ng tatay? Kapatid, sobra-sobra. Pinoprotektahan niya yung anak niya mula sa condemnation. Pinoprotektahan niya yung anak niya mula sa humiliation. Pinoprotektahan niya yung anak niya at tinanggap niya lahat ng sasabihin nila
Kasi sobra niyang mahal ang anak niya. Alam niyo, ganyan ang Diyos natin. Lahat tayo dito, we deserve condemnation. We deserve punishment. We deserve suffering. Why? Kasi pasaway tayo. Kasi naglustay tayo ng kung ano-ano sa buhay natin na hindi kalooban ng Diyos. Winarningan tayo, pero marami tayong mga bagay na sinira at naging pasaway sa Kanya. Pero ang ginawa ng Diyos, He runs to you. Anong ginawa ng God the Father sa atin? Tumakbo sa'yo. Niyakap ka. And it shows that grace overruns, mga kapatid, that grace overruns condemnation. Nauuna ang grace talaga ng Diyos sa atin. We need to appreciate it, mga kapatid, na sobra kang mahal ng Diyos, ng God the Father, that He gave His only begotten Son, Jesus, just to save you from suffering, just to save you from hell, just to save you from the punishment na pwedeng ibigay sa atin ng impyerno. Dahil sobrang mahal ka niya, ng God the Father, siya na mismo ang tumakbo pa. Lumalapit ka na, tumakbo na siya sa'yo. Nihakap ka na. Alam niyo, bilang mga tatay, kapatid, sa mga nanditong tatay, since this is Father's Day, I pray that we will reflect how the Father in heaven loves His sons and daughters so much. Lahat sana tayo, we love our sons and daughters lavishly, ng labis-labis, ng may grace, ng may love. Kumbaga bilang tatay, minamahal natin sila, hindi lang tayo basta present, hindi lang tayo basta provider. At all times, we are there for them. Di ba? Kumbaga, bilang tatay, minamahal natin sila nang nakikinig tayo, nang hindi tayo nagmamadaling i-judge sila, nang i-correct sila. Minamahal natin sila nang may pagpapakita ng affection. Yung tatay nagpakita po ng affection. Niyakap niya. Kapatid, hindi awkward yon sa tatay, awkward ba na yumakap sa anak? Lalo kung lumaki na. Alam niyo, minsan, nagkakaroon ng changes sa affection, kapag lumalaki yung anak, yung anak ko kasi bata pa, pero napapanood ko lang to at nakikita ko lang to. Habang lumalaki ang anak, nagkakaroon ng changes sa affection. Di ba? Pag lumalaki na yung anak, minsan yung tatay nagiging awkward na niyakapin ka. Yung tatay ko, nung ako po ay college na, dito sa terminal ng tricycle, naglalakad kami, sinasabihan ako ng I love you, ang awkward sa pakiramdam. Ang laki ko na, pa, ang daming tao, sabi ko. Niyakap ako, pa, ano ba? Alam niyo po mga tatay, I think okay lang kung maramdaman nilang awkward as long as you are making them feel that you love them so much. Iparamdam ho natin that we love them so much. And bilang mga tatay, we show them our love lavishly na may pagdidisiplina, na may pagmamahal. Hindi lang basta galit. And we are showing our love consistently at ipapaalam natin araw-araw sa kanila na sobrang mahal natin sila. Hindi lang yon, kapatid. Ano pa po yung pinakita ng ama? Bakit po tinawag na prodigal father ang father? Why? Because, mga kapatid, He forgives lavishly. Labis-labis po yung pagpapatawad na ibinigay niya. Tingnan natin yung verse 21 to 22. Kanina, sa verse 19 siguro yon, nagmumuni-muni na yung anak. Di ba nakita natin, nagmumuni-muni, lalapit ako sa tatay ko, ihingi ako ng tawad, sasabihin ko sa tatay ko, Ama, nagkasala ako sa iyo. Ito yung mga nagawa ko. Then sa verse 21, ito na, kaharap niya na. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Nag-confess ang anak. Nanghingi ng tawad ang anak. Anong ginawa ng tatay? Anong ginawa ng tatay? Alam nyo, walang salita-salita. Ito po ginawa niya. Tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Hindi niya sinabi, wag ka muna mag-sorry. Pakita mo muna. Action speaks louder than words. Hindi ganon. Labis-labis, pinatawad niya kagad, tinawag yung alila, at may mga pagagawa siya. Alam niyo po, to forgive lavishly means to forgive like God. To forgive like God. With overflowing grace, no limits, no reminders of the past, and full acceptance even before
the person proves anything. May pinrove ka muna ba kay Lord bago kanya patawarin? Naging mabuti ka ba muna bago kanya patawarin? Naging mabait ka muna bang tao bago kanya patawarin? Nagbago muna ba yung attitude mo bago kanya patawarin? Alam niyo, ang Diyos natin, labis-labis. Humingi ka ng tawad sa Kanya, patatawarin ka niya. He is just and faithful to forgive you from your sins. Grabe yung pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Grabe yung pagmamahal ng God the Father for each one of us here. Kung ang tao nililabel ang kasalanan, number 10 tong katabi ko sa kasalanan, number 5 lang ako. May labeling eh. Number 2 na to ngayon, praise God, sa kasalanan. Alam niyo, ang Diyos hindi ka ni-label. Humingi ka ng tawad, papatawarin ka. Hindi kayong humingi ng tawad, bawas yung kasalanan mo, 8 points ka na lang. Sabi kasi ng iba, kapag pumunta daw ng church, magbabawas muna ng kasalanan. Alam niyo, ang Diyos, pinatawad niya ng labis-labis, sobra-sobra ang anak. Sa paano? Ito, makikita natin kung paano siya nagpatawad ng sobra-sobra. Letter A, He did not prolong the judgment. Hindi niya na pinahaba pa yung judgment sa anak. Di ba nga sabi ko sa inyo kanina, may kesasa ceremony. Iko-condemn siya ng mga tao. Lumapit na siya, hindi niya na pinahaba yung judgment ng tao. Hindi niya na pinatagal ang usapan ng pagkakamali. Yumakap na siya, nilapitan niya na. Hindi niya na pinahiya ang anak. Hindi niya na sinabihan pa ng kung ano-ano ang anak. Hindi niya na pinabalik-balik ang nakaraan. Alam niyo po ang Ama natin sa langit, hindi po siya nakapokus sa pagkukulang mo. Nakapokus siya kung gaano ka kawiling lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Akala kasi natin nakapokus lang si Lord dun sa mga pagkukulang ko sa Kanya, sa mga kasalanan ko sa Kanya. The Lord focus more on the motive of your heart. How willing are you to ask for forgiveness because He is just and righteous to forgive it. Mga tatay, gaano po kayo makapagpatawad sa anak ninyo? Pinapatagal nyo ba yung judgment for them? Pinapahaba nyo ba yung pagluhod nila sa munggo bago nyo sila patawarin? If you are forgiving them like the Father did, praise God. At mga anak, kung minsan may mga talagang disiplina ang tatay, huwag sumama ang loob. Kasi ginagawa nila yon because they love you so much. Hindi lang yon. Ito pa yung tatay. Tignan niyo yung ginawa ng tatay. He forgave lavishly. How? He did not use the past against the son. Sino dito ang binabalikan ng nakaraan kapag may conflict sa pamilya? Ikaw kasi, nung nakaraang linggo, kakasabi ko lang sa'yo. Nung nakaraang linggo, Mobile Legends ka pa. Binabalikan nung nakaraan, di ba? Kapag meron pong mga resolution or ginagawa sa bahay para maging maayos, minsan talagang hindi naiiwasan talagang balikan yung past. O ikaw pinapauwi kita ng maaga ngayon kasi nakita ko yung ginawa mo dati. Bumalik sa past. Ikaw sinasabihan na kitang wag kang magjojowa kasi nasaktan ka na dati. Yan, tigas sa ulo, nagjowa ulit. Ikaw alam niyo, sa atin, hindi talaga minsan nawawala na balikan yung past to learn the lesson from that situation. Pero si God the Father, alam niyo po, feeling ko, nasa isip niya ng Father yon yung nangyari. Pero hindi niya muna binalikan. Hindi niya po binalikan yon against His Son. Hindi niya sinabi, sabi ko na sa'yo sabi ko sa'yo, di ba? Tigas ng ulo mo. Hindi niya sinabi, kasalanan mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi niya sinabi yon. Alam niyo, ang sarap pagmahal ng God the Father in heaven. He will not use your past against you. Alam niyo kung sinong gumagamit ng nakaraan against you? Alam niyo kung sino? Si Satan. Kaya nga kapag tayo naging Kristiyano na, napapansin niyo, bigla-biglang bumabalik sa isip mo yung nakaraan mo. And minsan, nagagamit pa ang ibang tao para sabihin sa'yo kung sino ka sa nakaraan mo. Minsan po, nagkaroon ako ng ganyang gathering with my friends, old friends before. And they told me my past, mga kapatid. And they told me
Bakit ako nagbago? Nagbago ka lang dahil sa asawa mo. Ha? Pinagtanggol ko yung asawa ko. Hindi ako nagbago dahil sa asawa ko. Nagbago ako because of the love of God and because of the forgiveness of God. Alam nyo, hindi ibabalik ni Lord yung nakaraan mo para ipahiya ka. Ipapakita niya yung present and your future. That you are already victorious. Ang ganda nung kanta natin kanina, no? The battle belongs to our God. We are already victorious. Sa Bible, kung babasahin nyo, yung New Testament, kapatid, ay yung New Testament, Old Testament, ang ending ng Bible, mga kapatid, is victory. Ano yung victory? Pag binasa nyo po yung Bible, ang pinaka-last word na nakalagay dyan, Amen. And Amen, it shows that we are already victorious. Pag nag-pray tayo, we are sealing it with Amen because we believe that God will do something about what we prayed for. And we know na kung ano ang kalooban ng Diyos mangyayari at magiging victorious. Ganon din ang Bible, kapatid. We are already victorious in the future. So, he did not use the past against the son. Hindi lang yon, he immediately forgave. Agad. Buong pagtanggap, totoong pagpapatawad, wala nang usap-usapan pa. Ang pagpapatawad ng ama ay mas malaki kaysa sa pagkakamali ng anak. Bilang ama, ang pagpapatawad ay hindi lamang emosyon, kundi decision na nagpapakita ng puso ng Diyos sa bawat tahanan. Alam niyo po, minsan may narinig ako sa isang mga dinidisciple ko. And I really appreciate yung part na narinig ko na yun sa kanya. Sabi niya, as a father, tayo yung nagsiset ng tone inside our house. Paano? Uuwi ka na galit. I-expect mo ba na sobrang lambing ng asawa mo? Uuwi ka na laseng. I-expect mo ba na hindi ka gagayahin ng anak mo? Uuwi ka na magiging pasaway. Sa tingin mo ba susunod sa iyo ang asawa mo? We are setting the tone inside our house. Kapatid. So, if you learn how to forgive lavishly, kapatid, feeling ko, kung nagkaroon ng onting pagkakamali ng asawa mo, pinatawad mo kagad, nasiset mo yung tone eh, may peace. Yung anak mo, nabasag yung plato, hindi niya sinadya, nagsorry naman sa'yo, imbis na magalit ka, huminga ka, naset mo yung tone. Nagkaroon ng peace. Hindi lang yon, kapatid. Isa pa, ito po, isa sa pinaka-importanting ginawa ng ama to the son. And ito rin po yung ginagawa ng Diyos sa atin. The prodigal father was called the prodigal because he restores lavishly. Pinanumbalik niya ng lubos-lubos, sobra pa, ng labis-labis, ang identity ng anak. Nawala po ang identity ng anak simula po siya nung lumayas sa kanyang tahanan. Nawala po ang identity niya bilang anak nitong father na to simula nung umalis siya sa kanyang poder. Pero dahil bumalik siya, anong ginawa ng Diyos? Ginawa ng Father. He restores lavishly. Basahin natin verse 22b to 24. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo, tignan niyo yung sinabi katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Hindi lang yon. Sapagkat ang anak kong to, verse 24, sapagkat ang anak kong to ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Tignan niyo kung paano po, mga kapatid, hindi inisip ng ama yung gastos. Di ba? Tignan niyo po kung gaano naging marangya, extravagant yung ginawa ng ama. Dahil dumating yung anak niya. Alam niyo po, sa tradisyon ng mga Hudyo, yung fattened calf, yung sinasabi dito na katayin ninyo yung pinatabang guya, ginagamit lang yun yan noon sa mga special occasion. Siguro pwedeng wedding, once in a lifetime occasion, pero ginamit ng ama. Hindi niya inisip. Why? Because he wants to restore his son. He wants to restore yung anak niyang nawala at ngayon bumalik at muling nabuhay. Hindi lang siya pinatawad ng ama, ibinalik niya po ang lahat ng nawala sa anak.
Alam niyo, nakakatuwa ang God, ang Ama natin sa langit. Kapag ikaw bumalik sa Kanya, right now wala pa, pero unti-unti niyang ibabalik sa iyo lahat ng nawala sa iyong peace, nawala sa iyong joy, nawala sa iyong mga bagay, happiness and etc. and satisfaction and contentment. Lahat yun nawala dahil sa mga bagay ng mundong to. Ibabalik sa iyo ng Diyos once you come back to Him. Once, willingly, wholehearted, bumalik ka sa Kanya. So paano natin makikita yung restoration lavishly ng Father na ginawa niya sa anak dito? Una, paano niya ginawa yon? Paano siya nag-restore? He restored his dignity. Ni-restore niya po yung dignidad ng ama, ng anak. Alam niyo po sa English, ang term na ginamit ni Father dito, di ba dito nakalagay dyan, suotan niyo siya, ito, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo. Pinakamagandang damit ang banggit sa Tagalog, pero alam niyo po sa English, ang sabi doon, bring the best robe. Robe. Di ba kanina binanggit natin yung term na robe, yung tatay tumatakbo ng mahaba yung balabal, tapos suot yun ng parang isang respected people, may mataas ang reputation sa lipunan, yun po yung pinapadamit sa kanya. Yung parang damit ng isang highness, honorable. Pinapadamit po sa kanya yon para mabalik yung dignidad niya. Kasi nawala po yung dignidad niya eh. Simula nung gumawa siya ng mali, hindi po siya tinuring na palaboy ng ama. Dumating ka, hindi niya lang po dinamitan ng sando, ng butas na damit. Hindi niya lang basta po dinamitan ng kung ano-ano. Dinamitan niya po ng best robe. Hindi po siya tinuring na kahihiyan. Binalot siya ng karangalan. Ang robe po ay simbolo ng time na yon na siya ay mahalaga at part ng royalty, part ng kanilang family. Kapatid, simula nung nakakilala ka sa Diyos, alam niyo po ba na tayo ay dinamitan niya rin? Tayo ay binihisan niya rin at naging part tayo ng family ng Diyos. Naging part tayo ng kingdom of heaven. That's what God did to you. Katulad ng ginawa sa anak. Hindi lang yon, He restored his identity. Kapatid, paano? Sabi dito, balikan ko lang, suotan ninyo siya ng singsing. Ano ang simbolo ng singsing? Sa mag-asawa, yung singsing ko po, hindi ko po suot sa aming mag-asawa. Pero ang simbolo ng singsing, ano po? Pakitaas nga ng mga asawa, mga tatay dito, na may suot ngayong singsing. Taas ng kamay. Sige, patay kayo sa asawa nyo, hindi nyo dala. Ako nga, patay mamaya eh. Taas nyo, pakitignan ako ng mga kamay. Asawa, tatay muna, tatay. Kung suot nyo ang singsing ninyo, pakitignan. Aba, ilan lang ang may suot ng singsing ah. Sige, wala kayong Father's Day celebration later. Patay kayo. Sa mga asawang babae, may suot ba yung singsing? Mga asawang babae, taas ang kamay. Huwag kayo, kinahiya nyo ba yung singsing nyo? Mas marami sa babae ah. Alam nyo po yung singsing na yan, it symbolizes your identity. Your identity that you are part of your family. Identity mo to. Na asawa ko si Gento, ako ay haligi ng tahanan, ako yung ilaw ng tahanan, kaya ako may singsing. Kaya pag may lumapit sa akin, inaagaw yung identity ko, nanakawin, sasabihin sa akin, hindi na ikaw na lang asawa ko, wag mo na asawa yan. Ninanakaw ako, alam ko identity ko, asawa ko to. Kapatid, pinasuot ng singsing yung son because gustong i-restore ng Lord yung identity niya. Na he is part of the kingdom of that father. Simbolo ng pagiging bahagi ng pamilya ang singsing. Simbolo ng authority at belonging. Simbolo po to ng anak ka pa rin. Ang ama ay nagsasabing hindi nagbago ang relasyon natin anak. Isosot ko sa iyo itong singsing na to, kasi hindi nagbago ang relasyon ko sa'yo. I'm still your father. Nawala ka saglit, umalis ka ng sobrang layo. Anak pa rin kita. Alam nyo kapag ka bumalik kay Lord, kung matagal ka nang nawawala, matagal ka nang, alam mo yun, nag-backslide, matagal ka nang hindi sumusunod sa Kanya, when you come back to Him, alam nyo sasabihin sa'yo ng Lord, sabi sa 1 John 1:12, sumakit yung tip ko. Anak ka pa rin. Anak ka pa rin niya. Alam niyo kapag naririnig ko tong term na to, tapos yung naalala ko na
good God is to us, how Father He is to us, nadudurog yung puso ko, na after many times nang nagawa ko, despite of my situation, despite of all the things that I did, binibigay niya pa rin yung identity ko as His son and as His daughter. Kapatid, hindi ka alipin ng kasalanan. Kung hanggang ngayon, alipin ka ng kasalanan, umalis ka dyan, bumalik ka. Sabi ng Diyos, ikaw ay anak niya. Hindi lang yun. And lastly, nawala po ang joy ng anak. Siya po ay umalis, nalungkot, nagdusa, nagluksa, nawala po ang joy. Anong ginawa ng Panginoon? He restored His joy. Paano? Sabi ng Ama, tayo ay magdiwang. Imagine, nagloko ka na, pinagdiwang ka pa. Imagine, di ba, nagloko ka na, pinagdiwang ka pa. Sabi ng Ama, tayo ay magdiwang. Ang alipin, paano po pinakita? Ay, hindi lang yon. Kapatid, meron pang isa, sorry. Balikan muna natin yung isa. Nakalimutan ko. He restored his position. Ni-restore niya po yung position ng anak. Paano? Pinasuot niya po ng sandals. Ano sabi doon? Sabi sa verse, mga kapatid, suotan niyo siya ng singsing at sandalya. Sandals. Alam niyo po ba ang simbolo ng sandals sa panahon po nila? Ang simbolo noon, mga kapatid, siya ay hindi alipin. Anak siya. Ang mga alipin po noon walang suot na sandals. Ang anak, may sandals. And lastly, he restored his joy. Sabi ng anak, ng ama, let's celebrate. Tayo ay magdiwang. Hindi lang basta bumalik siya sa bahay, kundi bumalik yung kasiyahan. Siguro nga, baka may drums, meron pang banda, or kung ano-ano pa man, para lang maging masaya yung anak. Ganun daw po ang nangyari. Alam niyo ba, ganun din ang explanation ni Jesus when one people, or when one person, or when one soul come back to Him, thousands of angels are rejoicing. Imagine, meron tayo dito ang pinagpipray. Tapos, nakita natin na talagang matigas ang ulo niya. Tapos bumalik, nagbago, nakita natin. Lahat tayo dito magpapalakpakan. Yung langit, pag bumalik ka sa Diyos, bumalik ka kay God the Father, thousands of angels are rejoicing. It's very hard to comprehend. Pero sabi sa Biblia, ganun po talaga. So come back to your Father. To restore lavishly means God does not just fix what is broken. He brings you back with dignity, identity, position, and joy. As if you never left the family. Kapatid, sa umagang ito, alam niya po, sobra kong nung binasa ko to ulit, kasi kala ko dati, kapag binasa ko yung Biblia, tapos nabalikan ko to, sasabihin ko, alam ko na to eh. Nabasa ko na to. Pero alam niyo, nung binalikan ko siya, nakita ko lalo yung puso, yung heart ni Father. Hindi lang basta yung kasalanan na ginawa ng anak. Nakita ko po lalo yung ginawa ng Ama. Mga Father, I pray na ma-reflect natin yung characteristics ng Father dito. At may apply ito sa kanya-kanyang pamilya natin. Kasi ito pong characteristics na to, this is from our Father in heaven. At alam niyo po, mas lalo kong naintindihan, glimpse lang, kasi hindi naman ako Diyos. Hindi naman ako yung Father in heaven. Mas lalo kong naintindihan how Father loves us so much nung nagkaanak ako. Tatawagin ko sana yung anak ko, kaso wala eh. Tumakbo na naman siguro. Lalo nung nagkaanak ako. Yung anak ko, kahit ilang beses akong maglinis, kahit ilang beses akong magligpit, at naiinis na ako. Pero dahil sobrang mahal ko yung anak ko, ako na lang yung magliligpit. Yayakapin ko pa rin siya. Alam nyo, kahit na minsan gusto mong ma-stress. Dahil yung anak mo, bata pa naman, pero siguro kahit pagtanda, minsan maiinis ka, masakit ang ulo mo. Pero dahil sobrang mahal mo siya, patatawarin ko lang siya.
At dahil anak ko siya, kahit na marumian pa siya, saan man siya magpunta, i-restore ko siya. Father, mga tatay, dads, daddy, be a father like the prodigal father. At sa mga nandito na hindi man naranasan yung physical love of their father, I believe kasi baka merong hindi magandang relationship with the father. Or baka naman talagang umalis yung father or wala na si father nila. Mga anak, mga kapatid, hindi nyo man naranasan physically the love of the Father. Our Father in heaven is always there for you. Our Father in heaven loves you so much. And our Father in heaven forgives all the sins na may isip mo ngayon. And our Father in heaven can restore you in everything. Kapatid, God is waiting for you. Come back to His loving hands and experience His lavishing love, forgiveness, and restoration. As for all the Father in here, pwede po ba tayong tumayo? Pwede po bang tignan nyo muna, mga nakaupo, tignan nyo yung mga Father na nakatayo? Are you blessed na sila po yung tatay ng day by day bikutan? Amen? Amen! Glory to God! Di ba nakakatuwa na may mga tatay tayo na katulad po nila? Mga tatay tayo na nire-reflect yung love ng Diyos. Mga anak, asawa na nakaupo dyan ngayon. As I pray for them, can you lay your hands to these fathers? Alam niyo po, ang tatay, very, very crucial yung position natin. Why? Because when we go to heaven, ang accountable po for our wife and for our children is us. If hindi natin ginawa ng best yung responsibility natin as a father, as a tatay, lagot tayo kay Lord. Patay tayo sa Panginoon. Kaya mga nanay, tatay, can you lay your hands dun sa mga fathers sa tabi nyo? Kahit sinong tatay dyan, hindi mo man tatay yan, or pwede mong maging tatay, or kung sino pa man yung tatay na yan, can you lay your hands pasa po sa kanila? Taas mo yung kamay mo. Huwag kang mahiya. Huwag mong tipirin. Kasi alam niyo po, kapag si tatay founded, the family is founded. Kapag si tatay hindi madaling ma-shake, hindi basta masishake ang pamilya kahit ano pang sira na gawin ni Satan. Because kapag ang tatay founded sa Panginoon, yung mga generational curses, yung mga broken family, masisira yan dahil ang tatay takot sa Diyos. Kasi ang tatay mahal ang Diyos. At kapag yung mga tatay na to, sabi ko sa inyo, inuuna ang Panginoon, mararanasan niyo yung joy na yung tahanan na matatawag na tahanan na merong matibay na pundasyon. Tahanan na matibay na hindi mamawasak ng kaaway. Kaya lay your hands, mga kapatid. Taas yung kamay nyo. Pag-pray nyo sila, bago ako mag-pray for them, pag-pray nyo sila kahit 30 seconds lang, lahat ng gusto nyong ipag-pray for them. Pray for them. Sige po, mga kapatid. I will give you time to pray for the fathers in this church. Heavenly Father, thank you for being a good example for us. Thank you for being a perfect Father na nagpakita ng sobra-sobrang pagmamahal, na nagpakita ng sobra-sobrang pagpapatawad, at nagpakita ng sobra-sobrang restoration for each one of us here. Lord, this morning is a Father's Day, Lord, and happy Father's Day to you. Ikaw po ang unang nagmahal sa amin. Kaya Lord, karapat-dapat lang na bilang mga tatay, kami rin po ay gagayahin kung ano ang ginawa ninyo. Lord, I pray for each father inside this church. I know may mga bagay po silang ginagawa na minsan hindi na nila nababanggit. Hindi na nila nasasabi sa kanilang asawa kasi gusto nila lang maging matibay. Na minsan, sinasarili nila lang nila para hindi maapektuhan yung pamilya nila. Na minsan, doble kayod yung ginagawa nila para lang mabigay, ma-provide
yung mga bagay na gusto nilang ibigay sa kanilang pamilya. Panginoon, I pray na ang bawat tatay dito ay magkaroon ng tunay na relasyon sa inyo. Magkaroon sila, Panginoon, ng tunay na desire to reflect your love to their family. I pray, Lord God, whatever na schemes and strategies na ginagawa ng kaaway para i-destroy yung mga tatay dito, I pray in the mighty name of Jesus, we rebuke it. We deliver it. At yung mga tatay na to, Panginoon, mararanasan nila ng sobra yung grace ninyo. Mas lalo silang magbababad sa salita ninyo. Mas lalo nilang maiintindihan yung dapat nilang gawin as their responsibility to be the father inside their house. Lord, marami silang pangarap. I pray na itong mga pangarap na to ay inyong tuparin. I pray, Lord God, in times that they feel weak, you will strengthen them. I pray, O Lord God, na laging magkaroon sila ng puso na mas lamang yung grace kesa sa galit. I pray, Lord God, na magkaroon sila ng mga tao na makakatulong sa kanila like ng mga taong nandito because we believe iron sharpens iron. Lord, this Father inside this church, they are all blessings. And I pray blessings upon blessings for them. I pray that your Holy Spirit will cover them all the days of their lives. At yung kanyang anak, mga anak, asawa, mararanasan nila yung liwanag na nagmumula sa kanila bilang ama. Ama, sa langit, ikaw na po magpala sa mga ama namin sa church na to, ipinagkakatiwala ko sila sa inyo. At dahil doon, sa inyo rin po ang glory. Sa inyo rin din po ang honor. Because aside from being the Father in this world, you are the perfect Father in heaven. We bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.